Kasama namin yung ating bagong finance chairman si Senator JB para magkaroon ng assessment at titignan natin kung ano yung mga available funds para magamit kaagad sa reconstruction at malagay rin sa 2027 budget kasi papasok na rin yung budget. Opo, sir. Sir, nakita nyo naman po, paano po kung i-describe ho ninyo yung mga nakita ho ninyo, sir? Nakakalungkot dahil yung bagong pier na bagong gawa para sa economic development ay nasira kaagad. At dito natin makikita na importante talaga yung mga infrastructure natin ay kayang mag-withstand ng mga malalaking earthquake. So isa rin yan sa mga titignan natin yung ating building code at kasi dito si Senator Zubiri galing Mindanao at nasabi nga niya sa amin madalas magkalindol dito. Importante ma-review rin yung building code natin. Mensahe po sa buong apektadong mga taga Mindanao. Kami nakikiramay sa mga nasawi at of course nakikiisa kami sa mga kasamaan natin apektado ng lindol at nandito kami para ipadama sa kanila ang aming malasakit at tulong at sabi ko nga ito ay umpisa pa lang at makikipag-ugnayan din kami sa ibang ahensya para tuloy-tuloy ang suporta. Initial lang to. Bali ito, initial na relief operations pero kaya kami nandito ay mas importante para sa ating yung rehabilitation phase. Yeah. Lalo na nabanggit ang ating acting president yung rehabilitation mga basic infrastructure kaya nga kinausap namin sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay na ito yung isolate yung gland at iba pa ay yan ang gusto natin malaman para makabalik sa normal na pamumuhay kagad. Kaya dito kami. Well, as Senator Zubiri and Senator Erwin did for their Yung insights po. Una sa tanan, sa ako mga kaigsunan, ato mga silingan din sa Mindanao, of course nakikiramay po kami na condolences sa inyong mga biktima. Aniyami karoon para makatabang kaninyo. We're here, we brought the chairman of the Finance Committee because long term ang among tabang. Ang tulong po natin gusto natin ibigay long term. So, yung tulay, kalsada, yung government infrastructures, yung relocation, yung mga evacuation centers na nasira. Kasi yung mga tao takot na pumunta sa ilalim ng covered court kasi nasira daw. So we have to repair that. We have to make it standard na dapat maski na signal number 9 maka-withstand itong mga ganitong klaseng linog. No? So yan ang ayusin ni Senator JV with the support of the whole Senate. Lahat kami siguro nagkakaisa dito. Walang politika dito. Majority, minority man, anong grupo man yan, lahat kami nagkakaisa para makabigay po kami ng tulong sa ating mga kababayan sa Mindanao. We have to review, ang Senate po will have to review yung quality. Yeah, Kasi exactly. pinag-uusapan po rito na hanggang anong intensity ba kakayanin ng infrastructure. Kailangan ho natin lagpasan na yung mga klase ng trabaho na pinalasubas o yung mga ghost project. We have to move forward by making sure na yung pondo na galing din sa mga tao nagagasa sa tama. So importante yung quality ma-check natin. So I guess may ipag-ugnayan po ang Blue Ribbon sa DPWH para ma-check kung tama ba, nakayanan ba yung mga infrastructure, yung mga facilities. Kasi may mga dadaanan kami, may mga school na medyo tinamaan. Meron din naman mga school na public school na matibay. So parang anong difference? May standard yan eh. So depende siguro sa contractor. So kailangan siguro talagang pakialaman din ng Senado para malaman bakit ito. The same lang naman dumaan sa DPWH yung planning, yung design, yung kabilang eskwelahan bakit nadurog, dumaan din naman sa DPWH. May problema. Dapat kung lumusot itong isa sa DPWH at nakatindig pa, nalaglag lang yung konting bubong, itong isa naguho na yung kalahati, may problema, di ba? So we have to review at re-reviewin po ng ng Senado ninyo ngayon yung infrastructure para sa safety na rin ng mga kababayan natin. Thank you, sir. Salamat, Sen. Salamat po.